Good evening. Good evening mga idol. Good evening. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang gabi. Bueno idol, samahan niyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan upang may makasama naman ako sa buong panahon nitong ating video. Alam niyo ba mga idol, nagbunga na yung ginawa ni Amy Marcos na pagtalikod sa kanyang kapatid na si Bongbong. Dahil nga, siya ay sumapit doon sa kabila. Ngayon ay ginagawa na siyang parang tuta ni Sara. Hindi naman kaila sa atin at napapanood natin sa kanyang mga video na si Amy di umano ay sinasama niya kahit saan, iniimbitahan niya dahil ang sabi niya, hindi ako magpapabalik sa aking ama dito kundi ikaw, dahil ang nagpadala sa dahik ng aking ama ay ang iyong kapatid na ngayon ang nais ni Sara ay itong si Amy ang magbalik dito kay Duterte. Yan ang naging bunga ng kanyang pagtalikod sa kanyang kapatid. Na ngayon, siya ngayon ang kinakasangkapan para na rin sa kanyang kapatid. Kaya yun nga, deserve niya yan dahil kasi gusto niya yan eh. Siya may kagustuhan na lumipat sa kabilang partido. Kaya yun, ano man ang ipagawa sa kanya ni Sara at ng iba pa mga maka-Duterte, wala na siya magagawa at hindi siya makakatanggi. Ngayon, gusto ni Sara siya magpabalik kay Duterte dito sa atin sa Pilipinas. Dahil nga, ang sabi ni Sara, ang kapatid mo ang nagpadala sa ICC, ikaw naman ang kailangan magpabalik. Eto tanong, kaya-kayang pabalikin ni Amy ang dating Pangulong Duterte dito sa atin? Suntok sa hangin yan mga idol. Ay kung ang ating Pangulo nga tinanggihan niya yung ganyang alok dahil alam ng ating Pangulo na hindi pwedeng pabalakin dito basta-basta si Duterte. Dahil una, nabanggit ko na yan doon sa una kong video, may kasong kinakaharap. May mga taong nagre-reklamo. Higit sa lahat, merong tumulong para isampang reklamo sa ICC na yun ang pangunahing dapat nilang kausapin para mapabalik dito ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang tanong, kaya bang gawin ni Sara, ni Amy, nakausapin yung mga tao na naging biktima sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte? Sa tingin niya kaya, papayag ang mga yon? Wala siya magagawa doon mga idol. Senador lang siya ng ating bansa. Ay kung yung Pangulo na nga, na mas sigit, tinanggihan yan. Ngayon, ang mabigat dyan, siya ngayon ang pipigain ni Sara Duterte para sa kanyang kapatid. Ang tanong, magagawa niya kayang kausapin si Bongbong para magpabalik dito? Di ba? At papayag kaya si Bongbong sa kagustuhan niya? So, doon lang mag-away sila, hindi mangyayari yon. At yan ang hindi agad inisip ni Amy na sa bandang huli, siya ang kakasangkapanin laban sa kanyang kapatid. Pero
Deserve niya yan kasi ginusto niya yan eh. Siya ang pumili ng ganyan landas eh. Oo. Kaya ano man ang mangyari at kahinatnan niya dyan sa kabilang partido, wala siyang dapat pagsisihan dahil yan ay kanyang kagustuhan. Di ba? Tama? Ngayon, may mga napapabalita pa na di umano, ito si Duterte, ay may mga bansa na gustong umampon. At pansamantala, para makalaya siya doon, na kung saan siya ngayon nakapit, habang hindi pa naumpisahan ng trial. Kung ano-anong balita na ang mga lumalabas na may mga bansang kaalyado ng ICC na gustong umampon o tumanggap dito kay Digong. At yan ang susubaybayan natin sa mga susunod pang araw. Dahil yan eh, nagbabiral ngayon yung balitang yan, no? Kakalaya na raw, di umano, pansamantala. At may mga bansang gustong kumupkop. Pero wala tayong pakialam kung sino man at ano man yung mga bansang yun. Basta dito sa atin, hindi na siya makakabalik. Di ba? Kailangan tapusin niya yung termino ng kanyang kaso. Kaya ito, si Amy, kamali siya ng kanyang naging desisyon. Kamali mo siya, wala naman siyang dapat pagsisihan dahil siya may gusto nun. Di ba? Tama? Mas ginusto niya pumanig doon sa hindi niya kadugo. Para lang sa kanyang sariling prinsipyo. O ngayon, nakikita na natin kung anong magiging sistema. Di ba? At ipinapakita na ni Sara. Lumalabas na yung tunay na kulay na ipinapakita sa kanya. Ito naman mga nakikisimpatya, tuwan-tuwa. At mapapabalik na si PRDD pamamagitan ni Amy. Yan, pero mga idol, subaybayan lang natin kung mangyayari. Yung gusto mangyari ni Sara na si Amy ang magpapabalik. Kapag nagawa ni Amy pabalikin si Duterte dito sa atin, tinalo pa niya talaga ang kanyang kapatid bilang Pangulo. Di ba? Pero marami rin ang nagsasabing malabong mangyari. At ano ang power niya para pabalikin dito? Di ba? Ay kung yung mas may power pa sa kanya eh, hindi nga ginawa eh. Siya pa kaya? Eh talagang pipigay na siya dyan ni Sara. Kita mo nung sabi ni Sara, hindi ako ang magpapabalik, kundi ikaw. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya doon sa dahig. Di ba? Yan agad ang hindi agad inisip ni Amy na yung kabilang partidong yan pwede siyang kasangkapanin laban sa kanyang kapatid. Di ba? Yun lang ang masakit doon kasi wala siya magagawa, andyan na siya. At kita mo, sabi nga ni Sara, bibitawan lang daw siya kung mapapabalik niya ang dating Pangulo. At hindi pa natin alam kung ano pang hibang akbang na gagawin sa kanya nitong si Sara. Yan, makakalagpas pa siya, makakalagpas siya dyan kung tuluyang mai-impeach si Sara at mawawala sa pwesto bilang pangalawang Pangulo. Pero kung hindi mai-impeach at mananatili, may peligro dyan si Amy. Oo, sa totoo lang. Unti-unti, pinapakita na sa kanya yung tunay na anyo eh. Hindi ba siya nag-iisip noon? Bagay, wala tayong pakialam doon. Ginusto niya yun eh.
Yun lang, ewan ko lang kung matitiis siya nung kanyang kapatid bilang Pangulo. Ay, may kasabihan nga, blood is thicker than water. Di ba? Yun, kung siya natiis niya na humiwalay sa kanyang kapatid at katakot-takot pa rin panlalait ang ginawa niya sa kanyang kapatid, ewan ko lang kung matitiis din siya. Pero kung ako, si Bongbong, tinalikuran mo ako, kinutya mo ako, pinahiya mo ako, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ginusto mo yan eh. Walang dapat sisihin dyan. Ang tangi mo masisisi dyan, sarili mo. Pero sabi nga, wala namang pagsisisi na nasa una. Lagi itong nasa huli. Ayan mga idol. Subaybayan natin yung mga pangyayaring yan. Nagbitaw na si Sara na hindi niya bibitawan si Amy hanggat hindi nakakabalik dito si Digong. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin ngayon nito ni Amy dito kay Sara? Di ba? Para wag masunod yung gustong mangyari. Dalawa lang naman yan eh. Sundin niya yung gusto ni Sara o babanggayin niya ng diretso si Sara. Di ba? Yan ang malaking pagkakamaling nagawa niya. Pero siguro, hindi naman niya matitiis ng kanyang kapatid. Ang malaking pagkakamali lang din ni Sara, hindi rin siya manahimik. Binubulgar din niya yung mga gusto niya mangyari. Oh. At hindi rin niya iniisip na pwedeng paghandaan ni Amy yung mga gusto niyang mangyari. Sa totoo lang eh, kung nagawang bumalimbing ni Amy, tumalikod sa kanyang kapatid, eh sino ka? Para hindi ka talikuran. Di ba? Sino si Sara? Yun eh, kung may lakas na loob si Amy, talikuran siya. At kung may lakas siyang loob na talagang banggain, itong si Sara. Kaya nga eh, sa mga tao kasing ito, aywan, hindi sila matahimik eh. Imbis na makipagtulungan na lang para gumadatakbo ng ating bansa, eh, kung ano-ano ang ginagawa. Ayun, doon sa mga bansa na gustong umampon kay Duterte, wala tayong pakialam doon. Oo. Gusto rin nila yun eh. Simpatyado sila. Pero dito, malabo na siguro talaga. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa napapanahong issue at nakikita natin sa mga balita, mapa social media o mga stream media, napapanood natin. Di ba? Kaya parang nagre-react lang tayo sa mga sistema ng pangyayari. Hindi natin pinapakialaman kung ano ang mga ano nila, basta tayo napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa ating napapanood. Ngayon, kayo mga idol, kung meron kayong alam kung paano malulusutan ni Amy Marcos yung kahilingan sa kanya ni Sara, ay comment nyo lang dyan sa baba. Diba? Pero ako, no comment na ako dyan. Hindi ko alam kung paano niya didiskartehan yung gusto mangyari ni Sara. Dalawang klase lang naman yan eh. Makipagkasundo siya sa kanyang kapatid.
or tuluyan na siyang tatalikod at gagawin na lang niya kung ano ang kaya niyang gawin. Di ba? Mabigat yung kahilingan ni Sarah. Oo. Hindi kayang gawin niya yun. At kung yung kapatid na nga niya bilang Pangulo ayaw gawin yun Ikaw pa. Oo. Anong hindi diskarte mo sa ICC para mapauwi mo si Digong? Kung yung mga mas matitindi pa nga sa'yo, nakaalyado ni Digong, wala nga nagawa Hindi nga napauwi dito Ikaw pa kaya? Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa ating mga napapanood na pangyayari. Paano salamat ng marami at sinamahan niyo ako sa maikli nating kwentuhan ito. Gaya na sinabi ko, kung meron kayong alam na comment, i-comment nyo lang dyan. Di ba, tama? Kung meron kayong mga alam na idea para magawa niya yun, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Paano mga idol Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!